So okay, nalagyan na natin ang wiring. Ito yung supply na 3-phase 230 volt. And then ito yung tatlong jumper na 3-phase para sa supply ng meter. So line 1, line 2, line 3, jumper natin sa kanyang coil. And then itong color green is ito yung earth natin, yung ground. Then ito yung load side. Yung load side is dinaan natin sa breaker. So bali temporary lang to para lang matest natin yung meter kung gumagana ba siya. And then naglagay tayo ng load na 3-phase na motor para sure na yung tatlong linya is may load. So i-read din natin yung kanyang amperage ng motor. So i-energize natin yan. So may power na siya, and then mayroon siyang previous reading sa kanyang metro kasi nagamit na to. So yun yung kilowatt hour, yan yung kilowatt demand. So yan yung mare-reset. And then ito yung CA is yung accuracy. So itanggalin natin tong silyo para ma-reset natin, and then ma-back natin sa 0. Sige, reset natin. I-press lang natin yan. After reset is yung kilowatt hour reading is nandyan pa din, hindi yan ma-reset. So yun lang kilowatt demand yung pupunta sa 0, ma-reset. And then i-on natin yung load. So tingnan natin kung may demand siya. So wala pa. So ang i-read niya is yung kilowatt demand. So kung ano yung pinakamataas na load, yun yung i-read niya. And then continually, so kilowatt hour, magre-record na siya. So tingnan natin kung ilang ampere yung motor is 4.4 ampere sa 230 volt 3-phase. And then ngayon tingnan natin kung may demand na siya. So yan, meron na siyang kilowatt demand. So yan, 0.064 yung demand niya, kilowatt. So ito lang naman yung load natin. So continuously after 1 hour, magre-record na yan kung ilang kilowatt yung na-consume. So dito na siya mag-a-add sa kilowatt hour. Yan, sa kilowatt hour siya mag-a-add kung ilan yung na-consume sa isang oras. So kilowatt demand is 0.128. So yun, mayos, gumagana tong natin GE multimeter submeter 3-phase. So magagamit na natin to sa ating system.